Who's Vlog Lexter Hiking TV. Ito ang gabay at aligabay na nagbibigay sa mga taong nawala ng pag-asa. Ito ang programa ito ay para sa iyo. Magandang araw sa inyong lahat, no? Ito naman muli ang inyong host at nagbabalik ang ating programang Gabay at Aligabay. Ayan, no? Maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta si Kapiso Vlog at saka si Mr. Lee RTV at iba pa. Ayan, no? Nagpapasalamat tayo sa mga silent viewers natin ngayon at sa mga nanonood at niniwala sa ating suporta. Ayan. So nagbabalik muli tayo sa ating programa ngayon. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ito muli ang inyong host na tagapagsalita, no? Ang ating sandigan, ang ating Diyos. Ayan. Always tayong nagpapasalamat sa Panginoon na hindi tayo pinabayaan. Always tayong binigyan ng lakas, binigyan ng pag-ibig at pag-asa. Nandito muli ang inyong tagapagsalita at inyong host, no? Ngayon, ito ang ating programang Gabay at Aligabay. At ang ating main channel, Lexter Hiking TV, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click all bell para lagi po kayong updated sa ating mga panibagong video. Ayan, no? Nagpapasalamat tayo sa ating mga viewers, sa ating mga silent viewers, sa ating mga share, friends, old friends, and treasure friends, or else mga lakip na kaibigan natin, no? Na sumaybay sa ating programa. Ayan. So, magpapatuloy-tuloy tayo sa ating mga diskusyon na mahalagang pag-uusapan natin ngayong mga panahon na ito, no? At madali tayong nandito, madali tayong nakapagbangon ulit dahil nalulugmok tayo sa ating problema, no? Minsan, ayan. So, minsan hindi tayo nakaka-update, pero always tayong lumalaban sa ating sarili dahil ito ay binigyan tayo ng lakas ng ating kataas-taasan, no? Ayan. So ngayon is magbibigay muna tayo ng hula sa mga pinanganak ng 1999. Okay, sa 1999, ito ay para sa iyo. Sa 1999, pinapakita na ikaw ay may pag-asa, na ngayong 1999, ikaw ay may pinapakita sa iyo ang ating gabay na posible pong mabibigyan ka ng pagsubok. At nakikita dito na posible mong makamtan mo daw yung pagsubok na ito. Dapat daw na tahakin mo yung nakatadhana sa iyo. So ayan na, malalampasan mo daw yung mga pagsubok. Wag maniwala ka lang sa iyong sarili, wag ka pong padalos-dalos. Isipin mo muna yung mala decision mo. No? Kahit paulit-ulit pa yan na nangyari sa iyo, dahil yan ay nakasalalay at nakasubaybay sa iyong buhay. So ito po ang ating unang gabay. Ayan. Pangalawa is, posible pong nalampasan mo na, nandyan ka na po sa dulo at tapusin mo na lang daw, no? Gamit ang iyong pag-iisip, gamit ang inyong malakas na pamalantaya, no? Na biyayaan ka ng malakas na oportunidad, malakas na kapangyarihan na upang ito ay mapuksa at makamtan ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay. So yan, ibig sabihin, nandyan ka na sa dulo. Ibig sabihin, gagawin mo lang or gamitin mo lang daw yung puso't utak mo, no? Upang malampasan mo at makuha na ma-fully po yung yung tinatawag nating successor mo. So yan. At nakikita natin dito, pangatlo, is binigyan ka ng importansya, no? Binigyan ka ng kagalang-galang dahil nandito na po sa iyo ang lahat. Ang sa iyo lamang is gagawin mo na yung posibleng mangyayari sa iyo, posibleng laging handa ka, no? Laging nakatuon po yung oportunidad sa iyo dahil nandito po yung mga gabay na nakikita sa iyo na posible pong handa ka na sa mga labanan or mga posibleng paparating sa iyo, no? Ayan. At panglima, nakikita natin dito posible pong magkakaroon ka daw ng magandang samahan or pamilya, magkakaroon ka daw ng oportunidad na tanggapin or nakalaya ka na daw sa nakaraan. Ito ay successor ka na. Ibig sabihin, ito ay nalampasan mo na, nandyan na yung goal, nandyan na yung trophy or yung gift mo. Ibig sabihin, ito ay kumpleto na or fully filled na po yung buhay mo. Nandyan ka na sa hangganan, no? Ang espiritu at spiritual na pananampalataya mo at yung mga physical na
kailangan mo is nandyan na yung mga personalidad mo, no, na kumpleto ka na, full na, at ang kailangan mo lang dyan i-spread mo na lang po yung mga tulong or mga biyaya. So yan po ang mga nakikita natin. Yan, sa 1999. Okay. Ito naman ay para sa susunod ay ito ay para sa mga pinanganak na Libra. Okay, sa Libra naman tayo. Zodiac sign ay sa Libra. Okay, tignan natin ang Libra. Okay, base sa ating gabay, ang Libra ay nagkakaroon ka, okay, pinapakita dito, pinapakita ang Libra ay magkakaroon ka daw ng tinatawag na subukan, no? Subukan mo muna yung sarili mo daw, bigyan ka daw ng mga balakid sa buhay kung hangga't kaya mo, no? Unang pinapakita dito, yung unang pagsubok, no? Subukan muna yung sarili mo na hangga't kaya mo, ito ay malampasan mo upang ma-purified na po yung katauhan mo. So yan po ang unang pagsubok. At pangalawa, nakikita natin dito, yes, lumalaban ka sa pag-ibig. Kapag pag-ibig ang dahilan, pag-ibig ang pag-uusapan, nandyan ka pa rin. Always kang lumalaban, hindi ka daw susuko hanggat kaya mo. No, nakikita natin dito, kapag pag-ibig ang pag-uusapan, laging mananalo ka. Dahil nakikita natin dito, hindi ka daw basta-basta na mag-move on or mag-gigit off or something na lumalayo or something na hiwalayan. Walang gano'n, no? Ikaw ay fighting ka hanggat kaya, hanggat maaari makukuha mo pa yung mga kailangan mo or something na ibibigay mo daw yung lahat despite sa inyong pagmamahalan at yung kinakasama mo kapag pag-ibig ang pag-usapan. Ayan. Pangatlo is nakikita natin to yung oportunidad mo, yung future mo, yung something na success ka sa isang bagay na sa iyo nanggaling or yung tipong ikaw po yung gumagawa, tipong ikaw po yung singot at pawis mo, nandyan na po lahat. Yung pagsubok na nangyayari sa iyo is nandyan na po, no? Nanggaling sa iyo at lakas yung tama, lakas yung dating mo, o no? Natagumpayan mo despite sa iyong buhay, pinafight mo yung ganong bagay, no? Ganong uring pagsubok. Dahil nakikita natin dito, malakas po yung aura mo. At nakikita natin dito, pangatlo, nakikita natin dito, sabay-sabay po daw kayong aahon sa kahirapan. Dahil ito ay usapang pamilya, nakikita natin dito ay posible pong magkakaroon ka daw ng matiwasay na pamumuhay kasama yung pamilya mo. Dahil sa pag-iisipan or pinag-isipan niyo talaga or nagre-respeto kayo at bawat galaw ninyo ay may mga kasagutan na dapat ninyong approvean na yung dalawa, no? Dapat lang kayo ay nakakaalam at malakas yung bawat isa niyo ay malakas yung kapit niyo at nagkakaintindihan kayo sa larangan ng kapag larangan ng mga bagay ang pag-uusapan. So yan po ay matinding special card para sa inyo. At nakikita dito pang-lima is nakikita to is bigyan ko po ng isang anak na batang lalaki, sisilang po yung asawa mo, na batang lalaki, yan po ang future mo, na posible pong dudugtong sa swerte mo. Yung anak na yan ay posible pong dadala sa iyo ng swerte sa buhay. Ayan, magkakaroon ka daw ng magandang pamumuhay kasama yung anak mo. Yung anak mo din ay magdudugtong ng swerte sa iyo. So yan po yung future at saka yung last mo. Diyan po yung success mo, no? Kasama yung anak. At nakikita natin dito malakas po yung aura ng buhay mo. So yan, no? So pagaling po yung mga pinapakita na swerte at gabay sa iyo. Ayan. So may topic lang tayo, may share lang tayong topic ngayon, no? Mahalagang topic po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ang ating topic natin ngayon is tungkol sa mga pangitain, no? Tungkol sa ating mga panaginip na paulit-ulit at masamang panaginip. May uring panaginip na 2 uri or 4 na uri na panaginip na ito ay paulit-ulit at ito ay hudyat or danger na panaginip, no? Itong panaginip na ito ay pinaka delikado, no? Ito ay napanaginipan mo yung lugar na dati ay doon ka nakatira at bigla kang lumayo sa lugar na yon at nandito ka sa malayo at paulit-ulit na pinapanaginip parang totoo at parang lahat ay normal, lahat ay totoo at nandyan po, no? Yung parang something na nagmi-matrix po yung dream mo, no? Paulit-ulit po siya.
magkaiba yung panahon pero paulit-ulit the same place, no, yung dream na yan po ay tinatawag nating matrix dream, no, tinawag nating matrix dreams dahil yung dream na yan may mga pagsubok or may mga the past na hindi mo kayang malilimutan paulit-ulit, may mga espiritu na nawala na sa iyo buhay na siyang nagdadala sa iyo doon, no, nagdadala siya doon or dimension na pinapakita sa iyo. Yan po ang unang dream na pinapaulit-ulit yan na kahit magkaiba yung panahon, magkaiba yung araw na natutulog ka, pero ito ay the same place, the same time, the same temperature yung yung lugar na nangyayari na paulit-ulit na parang sabi mo is bakit paulit-ulit, no, kahit matagal na yun at paulit-ulit na din yun, no, sa panahon or ibang panahon na naman na nagde-dream ka naman, ganun ding bagay o ganun ding mga pangyayari sa dream mo. So yan po ay tinatawag nating matrix dream, no. Yan po ay dangerous din yan kapag ikaw ay may mga mangyayari sa iyo or something na dapat po ay pananggalan mo yon, no, or kung ano mo yan, yung kontrolin mo yung sarili mo upang hindi ka po malagay sa mga black magic or whole magic kasi pwede kang i-catch, pwedeng manatili ka doon, no, na paulit-ulit po yung pangyayari at posible pong may mga posibleng dangerous or mga tinatawag nating mga posibleng pagsubok na posibleng ikakayari natin. So yan po, ingat-ingat po tayo sa dyan. Kapag yan ay paulit-ulit, no? Or yan yung mangyayari or dream na paulit-ulit sa inyo. Yan. Pangalawa, yung palagi kang lumilipad na walang katapusan. Paulit-ulit din yan, no? Yung lumilipad ka. Yan po, lumilipad yan po ay delikado din yan kasi siya po ay tinatawag natin yung lakas. At yung natin yung lakas, yung ginagamit natin kahit natutulog ka, gumamit ka ng lakas, yung temperature mo, yung yung heartbeat mo, yung takot mo, nandyan na yung takot mo, malakas po yung heartbeat yan po ay delikado din, no? Dangerous din yan. Kapag ikaw ay nakaka-focus sa dream na yan, kapag ikaw ay ulit-ulit yan at parang walang humpay or walang something na walang katapusan, no? Posible mo din yang ikakulong, no, sa panahon na yun na nagde-dream ka, pwede makulong ka doon yung spiritual mo. At dyan po ay magtatapos yung buhay, no? Parang ganon. Okay. Pangatlo is yung palaging may mga bato na pumapasok sa yung bahay, no? Yung dream mo na paulit-ulit na papasukin yung nagsisimula sa maliit na bato at malaking bato na paulit-ulit na pumapasok sa yung pumunta sa yung bahay muli. At yung nakaraan mo ay paulit-ulit na paulit-ulit, no? Kasi gusto po yung dream or gusto ng black catcher na ikaw ay posibleng pabalikin sa nakaraan, no, or something. Gusto nila na ikaw ay bumabalik sa nakaraan kung saan ka namumuhay, kung saan ka masaya, kung saan ka, kasi po may gusto silang ipaparating kasi yung lahat may ka doon, may tinatawag nating may nakaraan ka doon na nakukulong, no, yung sarili mo dahil kahit malayo ka, kahit nag-iiba ng estado ng buhay mo, pero yung spiritual mo is nanatili pa rin doon, no, parang ganoon kasi may tinatawag nating anino sa ating buhay, parang ganun, may something na duplicate, no, yung buhay natin doon, kaya po ay pinapakita sa dream natin na ganun yung mga pangyayari, kahit presko yung lahat, kapag ikaw ay mag-dream, presko po yung lahat na pangyayari na yun. Ayan. Okay, pang-apat ay ito po ay dream na nasa tubig ka or water, na palagi kang lumalangoy, palaging nandiyan ka sa tubig, palaging napanaginipan mo yung tubig kung saan po yung malapit sa yung bahay. Before, yung tubig na yun is may mga history or something na nakakatakot. So yan po ay tinatawag ka ng nature or gusto nilang bawion or gusto nilang kunin ka, no, parang ganon. Gusto nila pabalikin ka doon sa lugar at gusto nilang makukuha yung spiritual mo, no, or yung sarili mo mismo. Gusto nila yung ganon. Yan po ay mga delikadong mga panaginip. Dapat mag-ingat-ingat po tayo dyan. Okay, pang-5, ito po ang dream na ito ay lumilipad at nakakaiba po ito dahil ito ay maputi, maulap at saka parang malalangit yung dating, no? Or something na parang heaven yung dating. So yan po ay tinatawag nating heavenly dreams or something na parang nasa paraiso ka, parang ayaw mo nang
parang ayaw mo nang lumabas or parang ayaw mo nang magising dahil sa panaginip na maganda, dahil yan po ay tinatawag natin dream na parang something na nandyan ka sa hearing, no? Ulit-ulit yan at madali po yung mawala dahil yan po ay parang yan po ang good na dream, no? Yan lang po ang tinatawag nating good dream. Dahil po yung dream na yun, pwede po yung magdidilim, mag-iiba anytime kapag may pumapasok na bad dream or bad negative sa dream mo. So pwede siyang mag-iba or parang makukuha o mawala ka dahil yan po ay bihira lang yan mangyayari sa ating buhay kapag mag-dream tayo. So ayan po yung mga dream na nakakaiba at paiba't iba at isa lang po yung dahilan kung bakit po tayo naka-dream or bakit po tayo nakapanaginip ng ganong mga bagay. Dahil isa lang po ang dahilan yan po ay yung nakaraan mo ay nakakulong pa doon. Yung gustong iparating dyan is yung nakaraan or yung nagbibis yan sa nakaraan mo, no? Na gusto pang balikan yung nakaraan. So yan po ay paulit-ulit at makikita mo ulit yung nakaraan dahil yan po ay may karanasan ka doon, may mga mga bagay na hindi mo malilimutan, yung lugar na mimiss mo at saka yung mga taong namumuhay doon kasama ka before, parang ganun. Okay, so yan po ay nagpapahiwatig na gustong balikan, gustong kunin or gustong maulit muli yung mga pangyayari. So yan po, no? Yung mga dream. Magandang ang ating topic natin. Maganda po yung mga sinimula nating topic ngayon dahil po sa dream, dahil po sa ayan. Magpapasalamat din tayo sa ating mga sponsor, sa ating mga silent viewers at ang ating mga viewers at ang ating mga supporter at ang ating mga walang sawang supporter. Magpasalamat tayo. Ayan. So nagpapasalamat din ako sa ating mga friend, no? Or mga old friends, no? Ayan. So, ngayon is mag-continue tayo sa ating hula. Okay. Hulaan natin ang Year of the Rooster. Okay, yung Year of the Rooster. Ito ay para sa iyo. Okay, Year of the Rooster. Ang pinapakita dito, Year of the Rooster, magkakaroon ka daw ng magandang pamilya at makakamtan mo yung swerte at gabay mo. Dahil malakas po yung gabay mo, makakamtan mo daw yung swerte kapag ikaw ay gumawa ng magandang desisyon ngayong paparating na September, no? September at saka October. At nakikita natin dito, pangatlo is posible pong nasa iyong mga kamay ang posibleng malaking swerte na biglang mangyayari sa iyo or biglang nasusurprise ka, no? Na hindi mo inaasahan. Biglang mangyayari yan sa iyo kapag ito ay sa takdang panahon na posibleng darating sa iyo ang Year of the Rooster. So yan, no? Yan po ang ating magandang hula at magandang topic ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating main channel, Lexter Hiking TV, at hindi ka pa nakapalo sa ating Facebook page, Lexter Hiking TV, i-follow ang ating Facebook page. At kung hindi ka pa nakapalo sa ating TikTok account, Lexter Hiking TV, i-follow na agad ang ating TikTok account, Lexter Hiking TV. So yan, no? Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at panunood, no, sa ating programa, ang ating programang Gabay at Aligabay, no, na ito po ang inyong host na si Lexter at ito ang ating programang Gabay at Aligabay, nagbibigay ng alay at pugay sa mga katanungan na matagal na gusto ninyong malaman. Dito na po tayo, no, sa ating programa. At kung gusto ka pong mag-message o magpa-private message o magpa-private basa, pwede kang pwede kang mag-message sa akin sa TikTok. Pwede nating, pero dito na yung makikita sa ating YouTube channel. So, dito ninyo makikita ang reaction, no? Dito sa ating YouTube channel. So, ayan, no? So, mga information or mga informasyon na gusto nyo malaman, yung pamumuhay, yung future, yung asawa, at iba pa gusto niyo itanong sa akin at tatanungin at sasagutin natin yan dito muli sa ating programang Gabay at Aligabay. Dahil iba't iba po yung mga katanungan at iba't iba po yung mga pangyayari sa atin. So, dito lang natin mabigyan ng reaction, no? So ayan, sa walang sawang pagsusuporta, sa walang sawang pagsubaybay, at least nandito tayo at nagpapasalamat din tayo kay Panginoon. Okay, bago pa tayo lumisan nito is magpe-pray muna tayo. Time the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ama naman sa malangit, pagdaigo na imong ngalan, ubot ka na mo ang maging harian.
Matuman ang imong pagbuotin sa yuta mingon sa langit. Ang kalan mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, pasaylo ang kami sa mga sala. Ingon man niya nagpasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugod itugan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Sa man anak Espiritu Santo. Amen. Mabuhay tayong lahat at happy Sunday. Tomorrow is Mass Day at sana po ay makasimba tayo, no? Hindi pa tayo mag-asaan pero sana po ay simba tayo bukas dahil bukas is araw ng Panginoon or araw ng pagsimba. So ayan, no, nakikayat po ako sa inyo na kapag posibleng magka-cover po tayo sa misa sa ating simbahan or sa Paris, sa San Roque Parish Church dito sa Poblacion Cordova, Cebu. Ayan, no? At mag-shoutout muna ako sa ating mga followers at mga subscriber, no? Sa shoutout po ako kay sa taga Mindanao, no? Especially kay Raquel, no? Ayan, Raquel Kapapas at Antonio Lois, no? Antonio Luis, shoutout kay Antonio Luis. So, yan, always yan nanonood sa ating programang Gabay at Gabay. At kay Marie Flor, shoutout kay Marie Flor, always din yan na nanonood sa ating programang Gabay at Gabay. Kay Jennifer, taga Mindanao din, no? Shoutout kay Mindanao. At sa iba't ibang lugar saan mang sulok sa mundo ang mga silent viewer, maraming salamat. At sa mga supporter, no? Maraming salamat. At God bless po sa iyong lahat. Dito muli, ang inyong host, maraming salamat. Bye-bye!